Tropical storm na si Julian ay mas bumagal ang naging pagkilos niya at inaasahang tatambay ito sa extreme northeastern Luzon ngayong araw. Kaya inaasahan na magtataas ng tropical cyclone wing signal sa buong extreme northern Luzon, kabilang na ang buong Babuyan at Batanes Cook Islands, extreme northern Luzon hanggang sa bahagi ng Cordillera, Isabela to Tuguegarao hanggang sa ilang bahagi ng Aurora region. Wala ring inaasahan na magkakaroon ng enhanced habagat habang nasa vicinity ng extreme northern Luzon si Bagyong Julian. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng huling Sabado ng September 28, 2024. Ang oras nating Boss Prime ngayong tanghali ay alas 12:08 na ng tanghaling tapa. Nakataas ngayon ang localized thunderstorms typically sa may bandang extreme northern Luzon. As usual na po yan dahil sa presensya ngayon ng outer rain band nitong si Tropical Storm Julian na itinaas ng aking tropical cyclone sector. Pero inaasahan ngayong 11, itinaas na rin yan ni Pag-asa as tropical cyclone, tropical storm dahil kaninang 8 o'clock hindi pa nila ito itinataas. So malamang ngayong tanghali ay itinaas na yan ngayong 11 a.m. ni Pag-asa as tropical storm Julian na rin. At makikita sa ating lightning detection system sa aking aparato sa Caloocan, makikita po na as of 12:05 p.m. nasa 365 na po ang total lightning strikes sa may bandang Silangan, bahagi ng Northern Luzon, at dito sa may bandang malayong baybayin ng bandang Quezon Province. So malayo-layo naman na to. Pagitan ito ng Camarines Sur, Camarines Norte at dyan sa may bandang Northeastern Luzon. At mas nakakaranas ngayon ng mga moderate and some heavy rain showers ang extreme Northern Luzon, lalo na dyan sa may bandang Apari, nasasakop ng bandang Santa Ana, Cagayan, Tuguegarao at parteng Isabela. Yung outer rain band range dyan ay nakakaranas sila ng mga pag-ulan na ngayon, moderate and heavy rain showers ang ini-expect dahil pa rin sa presensya ni Julian. Sinuwerte lamang tayo dahil wala po tayong inaasahan na enhanced habagat na dapat sana ay inuulan kami ng matindi na ngayon sa Metro Manila. So medyo sinuwerte po tayo mga folks dahil wala pong habagat tayong mararanasan o walang habagat na mahahatak dahil namahinga po ang ating southwest monsoon, kaya nasa sariling sirkulasyon lamang na kaulapan ang magpapaulan lalo na sa northern and extreme northern Luzon at hindi masyado maapektuhan ang Metro Manila, pababa na yan ang southern Luzon and the rest ng southern part ng ating bansa. So wala tayong nakikitaan na water vapor base dito sa Doppler radar imagery. Halos klaro po. Kaya makakaranas pa rin tayo ng humid at medyo mainit na panahon despite na medyo gloomy at overcast ang mararanasan natin. At medyo haze po ang makikita natin dito sa Metro Manila dahil may mga manipis pa rin na kaulapan na mahahatak yan. Yung tinatawag na upper altitude clouds na mahahatak pa rin itong si Julian. At since lumalakas na nga po unti-unti ito si Julian, ay yung kaulapan na dadaan dito sa atin sa bandang Metro Manila, magdudulot po yan ng gloomy at haze. Pero patuloy tayo makaramdam ng easterlies o init mula sa easterlies dito sa may bandang katimugan silangan ng bansa sa karagatan habang walang masyadong naitutulak na monsoon trap dito sa katimugang bahagi ng Luzon dahil nga po wala po tayong inaasahan na southwest monsoon o enhanced southwest monsoon. So sa ating lowest temperature na tala na weather station, kaninang 5:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan at mataas na air temperature na 34 degrees Celsius, kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:35 PM. Kaya napansin ko na mukhang magandang mag-report tuwing tanghali dahil dito mas crucial ang pagbabago ng panahon. Mas detalyeng nakukuha natin yung pinaka-feed data kapag mga bandang tanghali kesa sa bandang umaga. Kasi yung cruciality ng within 24-hour na forecasting ng weather, napapansin ko tuwing tanghali. At mapapansin din natin sa ating dashboard ay makikitang tatlo na lamang yung active na tropical cyclone na ating binabantayan.
Samantala sa ating heat index ay mataas po ang aming heat index kahapon, umabot ng 49 degrees Celsius kahapon. So meaning, inaasahan pa rin ngayong araw itong maghapon ang mataas na heat index despite na medyo overcast at haze tayo. Samantala sa pH extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Alabat na may 34.8 degrees Celsius sa pinakamataas na temperatura sa bansa. So halos konti lamang ang difference sa amin sa Caloocan na mataas. Sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary sa kanila, 17.6 degrees Celsius na lowest temperature na naitala sa bansa. At pagdating naman sa Inulan, ang parteng hinatuan ay nakapagtala sila ng 47 mm at probably isolated rain showers ito. Nagkaroon sila ng at least mga ilang moderate and some heavy rain showers. Wala kami inulan sa amin sa Caloocan kahapon, so in past 7 days, konti lamang ang naranasan namin pag-ulan, umabot ng 21 mm lamang ang total rainfall. So ang aming September rainfall total, 542.7 mm po. So halos hindi pa rin umaabot sa difference of 85.3 mm na differences average. Pero okay na rin yan, medyo considering na rin dahil at least umabot kahit papano na almost katulad ng September average namin sa Caloocan sa mga nakaraang taon. Sa outside humidity, nasa 74%, katamtaman po. So meaning, thunderstormy tayo ngayon base sa aking barometer sa Caloocan, sa aking weather station, na 1,007 hectopascals. Expected po, thunderstormy po tayo dahil nasa 1,007 hectopascals po. Sa Metro Manila ay inaasahan natin na makakaranas tayo sa hapon o bandang gabi na makakaranas tayo ng mga localized thunderstorms probably. Kasabay na rin ang unti-unting pagbaba ng ating atmospheric pressure. Madedetect niya ng aking aparato habang lumalakas pa itong si Tropical Storm Julian. So, asahan natin, bababa pa yung atmospheric pressure. Typically, aabot yan ng 1,004 hectopascals o maaaring umabot ng 1,002 hectopascals na senyales na papunta na siya sa severe tropical storm. Oras na yan ay nag 1,003 hectopascals. Na-expect na natin yan na aabot na siya sa severe tropical storm to typhoon category. Base na rin sa ating 500 kilometer range mula sa aking aparato sa Caloocan. So, bumababa na siya ngayon, 1,006 hectopascals na. So, nasa tropical storm category pa lamang ito. Napakalinaw naman sa aking aparato. Sa tide and low tide sa ito, so far ay nasa middle ito, pa low tide. May 3 hours and 7 minutes pa to maximum low. Pero kung titingnan natin ang ine-expect na magiging malakas na pag-alon at kasabay ng high tide base sa ating tide section. Yan. Kung titingnan natin dito, ine-expect nasa 1.2 meters po ang pinaka-highest nito kaninang madaling araw. Pero mamayang 3:14 ay totally wala po o zero ang ine-expect na low tide. So, kapag kaganyan po, litaw po yung kalupaan yan sa may bandang Pangpang. So, medyo layo-layo po muna, pero sa mga mangingisda sa may bandang parte ng Northern Luzon, sa may bayin, kung pagbabase natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kasi dito natin nakikita yung wave height, yung magiging alon at gale force winds, makikita po na unti-unting tataas po yung pag-alon dito sa bandang extreme Northern Luzon, lalo na sa may bayin na yan ng buong Ilocos Norte. Yan, buong extreme Northern Luzon na yan sa baybayin. Totally, bawal pong pumalaot na nasa 1.25 meters po pataas ang inaasahang magiging alon po niya mga folks. So, ayan po. At sa susunod na 24 oras o 48-hour period, unti-unting mas tumataas yan habang nagiging severe tropical storm o typhoon category itong si Julian. Ayan, umaabot ng 2.5. Yan, 2.5 meters to 4 meters. So, delikado na po. Mas delikado na po pumalaot dyan sa may bandang extreme Northern Luzon sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan, Apari, Babuyan at Batanes Group of Islands. Maabot na sa 2.5 to 4 meters ang taas ng alon. So napakadelikado na po. Totally, bawal na pong lumayag dyan. At dito naman sa may bandang baybayin ito ng Ilocos Norte Sur, pababa na yan ng bandang Camarines Norte, Camarines Sur sa baybayin, medyo bawal na po ang lumayag within 48-hour period na. Pero medyo safe pang pumalaot mula din sa may bandang South Luzon, kasama na ang Mimaropa at buong Visayas at Mindanao. Medyo kaya-kaya pa po pumalaot dyan. Huwag lamang sa may bandang Bicol region sa may baybayin within 48 hours. Lalo na sa may bandang Eastern Luzon at the rest ng extreme Northern Luzon. Kitang-kita naman po sa ating ginagamit na wave height
Expected din ang pagtaas ng gale force winds. Swerte na lamang at wala po tayong habagat kaya wala pong enhancement ng daloy dito o pagtaas ng gale force winds dito sa may kalurang bahagi ng Southern Luzon. So medyo sinuswerte lang talaga tayo mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina 5:45 PM, inasang lulubog ito mamayang 5:47 PM. Ang ating 19% illuminated na lamang na Wani Crescent, rather, ay sisikat ito kinabukasan na ng madaling araw at 2:50 AM at lulubog naman ito ng 3:09 PM na ng kinabukasan na ng hapon. So napakaalanganin, meaning palubog pa lamang ang ating buwan na nasa 38 degrees elevation sa west side. So makikita niyo po yung paglubog ng moon pa lamang ngayong tanghali sa may bandang west side. So kung matatanaw niyo yan, nasa 19% illuminated po yan ngayong tanghali. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas sa po yan ng Linggo, asahan po ang magiging maulap ang ating hipapurin na may mga localized thunderstorms kasama na ang parte ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng eastern portions ng Bicol region lalo na at ilang bahagi ng Southern Luzon. At most of localized thunderstorms, isolated rain showers ang iira sa atin. Except na lamang dyan sa bahagi ng Northern at Extreme Northern Luzon. Alam na po natin ang sitwasyon dyan, matik na. Chance ng pag-ulan, of course, 100%, maring hindi dito sa Metro Manila. Dahil nga po magiging isolated lamang ang pag-ulan, pero sa forecast, 100% chance daw. Bukas ay nasa magiging maulap din daw ang ating himpapawirin na may 80% chance naman na pag-ulan. Bukas naman yan ng Linggo. So expected na mga isolated rain showers dito sa Metro Manila, pababa. Pero sa Northern Luzon and Extreme Northern Luzon, iba na ang usapan. Asahan po ang mga moderate and heavy rain showers, which is i-discuss natin mamayang konti sa ating satellite imagery analysis. Highest and lowest temperature expected, 30 to 32 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay 26 to 27 degrees Celsius. Samantala sa ating local weather advisory, ito ay bagamat late na to, 3 AM, 4 AM itong nai-record sa data feed ni Pag-asa na Mataan ang sentro ni Julian o Tropical Depression Julian na ngayon ay tropical storm na rin ang expected ngayong tanghali. Estimated na Mataan sa layong 430 km east of Cagayan or 410 km east of Apari, Cagayan. Maximum sustained dito kaninang madaling araw, 55 km per hour, malapit sa gitna, at bugsong maabot na ng 70 km per hour. So malamang ngayon ay nasa mahigit 60 km per hour na ang lakas ng hangin ngayon ni Julian. Didiscuss natin yan mayang konti sa ating tropical cyclone analysis. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung kumpul na kaulapan na to at sirkulasyon na very organized na po in development. Bagamat medyo nag-aagaw pa o nag-iipon pa ng mas malakas na upward low convection itong si Tropical Storm Julian na po. At makikita ang kaulapan na to na magpapaulan, moderate and heavy rain showers na po, and some violent rain showers dito sa kaduluduluhan na po ng Santa Ana, Cagayan. Maapektuhan na rin ng pag-ulan ang bahagi nito ng Tugigaraw o halos buong Cagayan Valley hanggang Isabela. Damay na rin ang parte ng Kasiguran Aurora, Isabela, ilang parte ng Polillo Islands sa may bandang Quezon Province. Mga asahan din mga ilang light drizzle rain showers ang mararamdaman dyan sa may bandang Bicol Region sa Camarines Norte at ilang bahagi ng Catanduanes, base na rin sa range ng auto rain band na ito ni Julian. Yung auto trough nito na medyo mararamdaman sa may bandang Sorsogon, pero mga most of the drizzle light rain showers ang medyo mas mararamdaman. Hindi masyado concentrated yung auto rain band na ito ni Julian sa bahagi ng Bicol Region. Pero expected ang mga light drizzle rain showers. Ganon din sa bahagi nga po ng Benguet, Cordillera at Brisbane Region. Ito ang parte ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Hanggang dyan na rin sa malapit sa may bandang Central Luzon na halos makakaranas ng mga ilang light to moderate showers po. Hindi pa masyado nagpapang-abot sa may bandang Tarlac, pababa ng Metro Manila, Angeles, Pampanga, yan, medyo hindi pa umaabot, base na rin dito. Pero kung pagbabasa natin ng heavy rain potential, base sa infrared, ang mas concentrated ng heavy rain potential ang bahagi nito ng Santa Ana, Cagayan, hanggang dyan sa may bandang Palanan, Isabela, ang highly concentrated. So malamang dyan ang nakakaranas ng heavy rain showers and some violent rain showers. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Cagayan, sa may Santa Ana, and the rest ng bandang Isabela ha, sa dulo at baybay nito, ingat po sa malakasang ulan dyan. Nakakaranas na kayo ngayon dyan at nakataas malamang ang signal number 1
at maaring itaas niya sa signal number 2 yan ni Pag-asa. Pero probably mga tropical cyclone wind signal number 1 ang ina-expect na nakataas dyan sa may nabanggit natin sa may bandang Cagayan Valley, dyan sa may bandang Santa Ana. Sakop na rin ang bandang Apari at ilang banda sa may bandang Ilocos Norte. And the rest, puro mga light to moderate showers ang nakikitaan natin sa may the rest ng Cordillera at West Region, pababa na yan ang bandang Central Luzon. At wala naman sa may bandang Casiguran Aurora, pababa ng Polillo Islands, at nabanggit na natin sa parte ng Camarines Norte, Camarines Sur, at ilang parte dyan sa may Bico Region, sa may Catanduanes, typically mga light rain showers to moderate, mostly of drizzle rains ang maranasan natin dyan. So hindi masyado concentrated. Dito lamang sa may extreme Northern Luzon, sa may bandang Cagayan Valley, kasama na rin ang bahagi ng Mabuhay Islands. Nararamdaman nila unti-unti ang mga pag-ulan na ngayon dyan. Hindi kagaya dito sa bandang Metro Manila, magiging overcast, gloomy lamang at most of haze, kasama na ang buong Southern Luzon, ang medyo mararanasan ng mga kaulapan. Gaya na aking binanggit kanina, swertehan na lamang wala po tayong enhanced sa bagat na magaganap dahil wala po tayong flow ng southwest monsoon. Kasi kung nataon po na may southwest monsoon dyan at nagkaroon ng enhancement ng ating habagat, malamang kasalukuyan po, nagsuspend na po ng klase kung sakali man ang parte ng Metro Manila. Dahil kung nagkaroon ng enhanced habagat dyan sa may kanluran, malamang inuulan na po tayo at binabaha na naman tayo malamang dito sa Metro Manila. So sinuswerte talaga tayo na nataong wala po tayo o namamahinga ang ating southwest monsoon. So ulit ay makakaranas na mas maulap na yung papurin ng ilang bahagi ng Southern Luzon, pero most of light drizzle rains ang maranasan dito and the rest ng Southern Luzon. Pero patuloy tayo makakaranas ng mainit at humid na panahon na despite na magiging maulap lamang tayo sa Metro Manila, pababa ng Southern Luzon. And the rest naman ng Visayas at Mindanao, well, fairly ready po tayo. Partly, tumusikaw din lamang ang iral, bunsod lang po ng circulation outer rain band o yung trough na medyo ma-accumulate nitong si Julian. So expected ang mga ilang kaulapan ng iral mula sa may bandang Eastern Samar, kasama na ang Masbate Islands, yan, at ilang bahagi ng Southern Luzon nga po. At dyan sa may central ng Visayas at west portion ng Visayas, mga ilang kalat-katapag ulan ng mararamdaman sa bahagi ng Negros Region, sa may kanluran ng Sipalay, sa Panay Island naman sa kanluran ng bahagi ng Libertad, Malay, Ulasi, pababa na yan ng San Jose de Buenavista, hanggang dyan sa Magao. Pero most of moderate ang magiging katamtaman ng panahon sa buong Panay Island at Negros Region. Siguro mga ilang isolated na light to moderate showers ang medyo iiran. Bunsod na rin ng outer rain trough itong si Julian. Kabilang na rin ang Central Cebu, Bohol, makakaranas ng mga ilang light to moderate showers. Ang kaduluduluhan nito ng Jagna, Kadhay at Mabini at ilang parte ng Talibon at Trinidad. Pero most of moderate ang panahon, magiging maulap pero patuloy ang medyo humid na panahon. Kabilang na ang parte ng Leyte at dito naman sa may bandang east portions ng Samar ay medyo nakakaranas ng light drizzle rains ang Lawang Northern Samar, Pambungan, Palapag hanggang dyan sa may bandang Katubig, Mapanas hanggang Lapinig. Maaring abutin din ang parte ng Oras, pababa ng dito sa may bandang Dolores. However, typically mga light rain showers o drizzle rains ang medyo mararamdaman ninyo dyan. Mangunguna pa rin ang medyo moderate at medyo maaraw na panahon dyan sa buong Samar Region. So wala tayong masyadong mararamdaman dyan na sungit ng panahon di gaya sa may extreme Northern Luzon. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, well, magiging katamtaman lamang ang panahon, patuloy na medyo maalisangan, maaraw. So expected ng mas mainit at humid na panahon sa halos buong Mindanao area. Kaya asahan pa rin ng mas mainit po at maalisangan sa halos buong bahagi ng Mindanao. Mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan, isolated rain showers, and localized thunderstorms ang medyo iira sa bahagi nga po ng Zamboanga del Norte. Ilang bahagi ng Zamboanga del Sur sa may bandang Pagadian City. Pero the rest ng Central Mindanao, Northern Mindanao man yan, o katimugang parte ng Davao Region, katamtaman ang magiging panahon natin, maaliwalas at most of maalinsangan. So mas maaraw sa inyo dyan, so wag na lamang masyadong magpaaraw dahil wala po tayong inaasahan na aabot yung presence ng outer rain band ni Julian sa parte ng Mindanao. So generally, magiging most of humid ang nalalabi ng bansa, maliban na lamang sa bahagi ng Luzon, dito sa may bandang area na to ng Silangan, lalo na sa may extreme no Luzon na medyo makakaranas ng medyo masungit na panahon bunsod ng unti-unting paglakas
nitong si Julian pa, na aabot pa, o posible pa umabot ng typhoon category sa loob ng 48-hour period. So be ready na lang po, mag-iingat po tayo dyan, lalo na sa extreme na Luzon. Medyo paghandaan na po ang magiging sungit nito once na umabot na siya ng severe tropical storm. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, and as of 12:15 p.m. na po, ay kasalukuyang medyo tatagal po o tatambay dito sa may bandang eastern ng Lolo Luzon. Itong si tropical storm 20 o Julian sa ating local name. And as of 12:15 p.m., nasa maximum sustained wind nito in 1 minute average na 65 km per hour at bugso umabot na ng 81 km per hour. Center end pressure niya ngayon 1,000 hectopascal. So pasok po yan sa ating measurement sa Metro Manila na nasa 1,006 hectopascal. So pag bumababa pa yan, bababa rin sa hanggang 1,003 hectopascal ang aking aparato. Ganyan po yun ang mangyayari. At mabagal o halos stationary na tatambay ito dito sa may bandang eastern part ng Northern Luzon, dyan sa may bandang elevation ng Santa Ana, Cagayan, na kumikilos south-southeast o timog-timog silangan ng bilis na 8 km an hour lamang. So napakabagal ngayon ang kilos ito o almost stationary. Yung post ko sa kanina sa aking Facebook page, ang last measurement ko ngayon dyan kay Julian. So kung babalikan natin yung pinost ko kanina sa Facebook page, ang location niya as of 9:15 a.m. nasa 316 km east coast ng Santa Ana, Cagayan yan. As of 9:15 a.m. po yan. So kung ngayon susukatin natin kung ganun pa rin ba ang range niya, so compute natin. So kung susukatin natin mula sa Santa Ana, Cagayan po, ayan yung range as of 12:15 p.m. ngayong tanghali, nasa layo nito na 392.39 km silangan ng Santa Ana, Cagayan or east ng Santa Ana, Cagayan. So halos malapit siya dito sa bahagi nga po ng Cagayan Valley. Swertehan na lamang dahil haharang ang mga kabundukan ng Sierra Madre. So minimal lamang ang maapektuhan dito sa likuran ng kabundukan ng Sierra Madre. Yun ang medyo kagandahan mga folks, base sa posisyon nitong si Tropical Storm Julian. Kahit man umabot sa typhoon category yan, makokontrol o mapipilter yan ng kabundukan ng Sierra Madre. Kaya napaka-importante ng kabundukan nito na huwag pong masisira. At makikita po natin yung kaulapan nito ni Bagyong Julian na nagpapakabot na ngayon sa buong northeastern Luzon and the rest ng extreme northern Luzon. Pero makikita natin medyo nagmi-minimize yung intensity o lakas ng outer rain band nito dahil sa tulong na rin ng kabundukan ng Sierra Madre. At kung pagbabasin natin ay mukhang maghapon po na magme-maintain dito sa silangan ng Northern Luzon itong si Julian dahil bumagal ng husto ang kanyang pagkilos. So far, sa southeast po ang ganyang kasalukuyang galaw at 8 km an hour po ang kanyang bilis. Kung babasahin natin yung tropical cyclone track combination natin within or next 30 hours, kikilos ito pa west, southwest, yan. And then, inaasahan magiging severe tropical storm na siya habang kumikilos ito west-northwestward. Probably, kung pababasahin natin ang tropical cyclone track, oras natin sa Pilipinas, habang kumikilos ito pa west-northwestward, inaasahan na natin mga gabi o mga bandang umaga na yan. Mula madaling araw o hanggang umaga na yan bukas ng linggo. So within 24 hours, inaasahan po, ito'y kikilos itong si Julian pa west-southwestward. And then hanggang bukas na po yan ng umaga, inaasahang kikilos itong si Julian pa west-northwestward na. So dito pa lamang nitong maghapon, inaasahang magre-recurve na siya. Hanggang bukas na po yan ng umaga ng linggo, kikilos na yan pa west-northwest. So mga bandang 8 p.m. po, dito na siya kukurba pa west-northwest. Ngayong tanghali at ngayong maghapon, kikilos muna ito pa west-southwest. And then mga bandang gabi, 8 p.m. onwards, kukurba na to o tsaka na to kakabig pa west-northwest. So dito pa lamang siya mag-re-recurve. And then expected nga po mga bukas siguro mga around ng
tanghali o hapon ay inaasahan ng aabot ito sa severe tropical storm o within or next 48 hours po yan. Magiging severe tropical storm po yan hanggang typhoon category na kasabay. So, malamang bago pa siguro maggabi or siguro gabi ng linggo, bukas ng linggo na po yan, September 29, inaasahan na natin nasa typhoon category niyang si Julian. So, until Monday, manatili siyang typhoon category at inaasahang babaybay nito ang karagatan na ng Babuyan Islands. So, maapektuhan ng maaring signal number 3 ang bahagi na yan ng Batanes Group of Islands. Maaring maapektuhan pa rin ang outer rain band ng signal number 3 to signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan. Depende na lamang sa magiging galaw niya ngayong araw hanggang bukas. So, kung mas lalapit pa ng bahagya yan, yung magiging curvature nitong si Julian, maaaring pumasok sa signal number 3 ang Santa Ana, Cagayan. Pero sa ngayon, ang mapagbabasehan muna natin yung kasalukuyang forecast track niya na aabutin ng tropical cyclone wind signal number 3 yung Batanes Group of Island at Babuyan Island at signal number 2 naman sa parte nito ng Santa Ana, Cagayan and the rest ng Apari kasama na ang Claveria, yan, Tagudpud hanggang sa may bandang Burgos, Ilocos Norte. Ilang parte ng Cordillera at Belize Region sasakupin ng tropical cyclone wind signal number 2 at tropical cyclone wind signal number 1 naman and the rest ng bandang pagitan ng Tugigaraw, Kalinga, Abra, Bigan, yan, kasama na ang parte ng Isabela, pababa na yan ng Ifugao, Benguet and the rest ng Nueva Vizcaya hanggang dito na nga po yan sa may bandang Quirino. Maaaring kay pag-asa, i-extend nila ang tropical cyclone wind signal number 1 hanggang dyan sa mula Nueva Vizcaya, Central Luzon, Nueva Ecija, hanggang dyan sa siguro bandang Kanto o pagitan ng Tarlac at San Carlos, Pangasinan. So, depende na lamang po yan. Pero just in case, hanggang signal number 1 ang aabutin. Pero mula sa mainland ng Tarlac siguro, pagitan ng north at south ng Tarlac, ay hindi na aabutin ng tropical cyclone wind signal number 1. Pababa na yan ng Angeles, Pampanga, kasama na ang Bulacan at Metro Manila. So, medyo hindi tayo aabutin base sa current tropical cyclone wind signal. Well, kung pagbabasyan natin ang ating simulation ng tropical cyclone wind signal analysis, simulation ito So, ito yung simulation analysis ko gamit ang PWeather tropical cyclone assessment monitoring or ng tropical cyclone wind signal analysis na ating ginagamit. So, gamit ang ating 633 kilometer, yung simulated forecast, ini-expect. So, dito, nagkaroon na ng latest update. Kung pagbabasa natin ang 63 kilometer radius range, kung sakaling na within tropical storm to typhoon category, yan, mukhang tumaas na sa tropical cyclone wind signal number 4, ang kaduluduluhan na ito ng Basco Batanes. So, mukhang tataas sa tropical cyclone wind sa signal number 4. Pag naging typhoon po siya, damay ang ilang areas nito ng Babuyan Islands, dyan. So, anong isla yan? Para ma-confirm natin at hindi tayo mag-fake news. Kung babasa natin dito, bandang Babuyan Island, ayan, or bandang, ayan, Babuyan Island nga. So, malinaw, bandang Babuyan Island. Sasakupin ng tropical cyclone wind signal number 4, kasama na ang Basco Batanes at Itbayat, Batanes. Yan, yung dulo. Pumasok sa kulay red. So, ibig sabihin, tropical cyclone wind signal number 4 po yan. And the rest ng tropical cyclone wind signal number 3, malamang aabutin ang ilang bahagi pa rin ng Babuyan Islands. Yan, dito sa may bandang, kung detalye, dito gagamitin natin yung pinaka-details. Yung island ng, the rest ng Babuyan Islands, Camiguin Island, yan. Medyo sasakupin yan. Yung areas na to. Ito, Babuyan Island yan Tsaka yung bandang Camiguin Island. Ito, Camiguin Island. So, pasok siya sa tropical cyclone wind signal number 3 at dulo ng Santa Ana, Cagayan. So, malinaw yan napaka-detail na po ng sinasabi ko. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa maintindihan. At tropical cyclone wind signal number 2, the rest ng ilang isla dito sa kaduluduluhan na ito ng Dalupiri Island at Uga Island. Sasakupin siya ng tropical cyclone wind signal number 3 and the rest ng extreme Northern Luzon ng mula Apari, yan, mula Apari, Claveria, Gonzaga, yan. Pababa na yan ng bandang Luna, Flora, Gataran, at ilang portion ng Cagayan Valley. So, kalakalahati, tropical cyclone wind signal number 2.
Ilang portions na rin ng Santa Ana, Cagayan mula Gonzaga pababa ng dito sa may Cagayan Valley ay maabot ng tropical cyclone wind signal number 2. Extending ng bandang northern ng Sierra Madre, kasama na ang kadulud-duluhan na ito ng Kulasi, di Malikuliku, yan, sa may border na ng Palanan, Isabela. Aabutin pa ng tropical cyclone wind signal number 2. And the rest, pababa mula Tuguegarao City, ilang areas ng Ilocos Norte, yan, pababa ng Lawag, pababa na yun hanggang Cordillera Administrative Region, Kawayan City, yan, sa pabandang Cagayan Valley, pababa ay pasok sa tropical cyclone wind signal number 1. So, maaaring umabot pa sa may bandang Baler, yan, maapektuhan, Baler Aurora, Polillo Islands, at dulo ng Hilaga ng Camarines Norte. Maaaring iabutin yan, ipag-asa as tropical cyclone wind signal number 1. Pero walang nakikitaan na aabot ng anumang tropical cyclone wind signal mula Tarlac, pababa na yun ng San Fernando hanggang Metro Manila at the rest ng Calabarzon area. So, yun lamang ang ating pinaka-detailed analysis ng tropical cyclone wind signal simulation forecast. So, malinaw naman dito sa data feed na maaaring mas apektuhan lamang ang buong extreme Northern Luzon. So, sa mga taga-Babuyan Island, Batanes at ilang areas ng Santa Ana, Cagayan, medyo mag-iingat po kayo dyan dahil maaabutan pa rin kayo ng hanggang tropical cyclone wind signal number 3 na sungit kung umabot pa sa typhoon category itong si Bagyong Julian, ha. At least medyo mag-ready-ready na po kayo. So, magkaroon man ng mga pag-ulan, the rest ng Northern Luzon, at least hindi naman sobrang sungit ang mararamdaman. Probably mga ilang moderate na heavy rain showers ang maapektuhan, maaaring umabot din sa may bandang Baguio City, yung outer rain band. Kasi kung titingnan natin dito, yung probability ng 120-hour error cone range ay maaaring umabot pa ng bandang Benguet, Baguio, hanggang dito nga po sa bahagi pa rin ng Central Luzon. Pero mukhang malabo sa may bandang Tarlac, pababa. At least dyan ay at least tropical cyclone wind signal number 1 ang mararamdaman. At maaaring itaas yan ni Pag-asa. Wala naman sa ating contour o yung ating floater na satellite imagery. Pakikita natin yung low level convection dito si Tropical Storm Julian ay napakapino na po. So habang tumatambay siya dyan ay malaki pa po ang energy na magiging mas ikalalakas pa niya dahil balanse po ang temperatura dyan. Lalaro sa 28 to 29 degrees Celsius. So maganda ang magiging nutrients niya para mas lumakas pa siya. Then habang kikilos po pa westward, dito papasok na siya sa severe tropical storm to typhoon category. So medyo prepare na nga po sa ating binanggit kanina sa extreme Northern Luzon. Samantala, itong si 95W o tropical storm na si 19W na, tinawag na pong international name na Jebi. Wala tayong magiging concern dito dahil as of my analysis since nung mga nakarang araw, makikita naman natin na hindi ito masyadong maapektuhan. At dahil wala naman tayong southwest monsoon, mukhang malabo siya makakapaghatak ng ating habagat dito sa silangan ng bansa. Dahil wala po tayong habagat na mahahatak itong si Jebi, so lalabas, wala tayong magiging concern masyado dito sa bagyong si Jebi. At mananatili kasi itong tropical storm hanggang linggo po. Yan ng September 29. By next Monday pa po ito, inaasang magiging severe tropical storm by Monday ng umaga. According dito sa extended forecast track ng ating ginagamit, oras natin sa Pilipinas. Kaya mas tutok tayo kay Bagyong Julian na which is mas malapit sa kalupaan ng bansa. Kaya may nagtatanong, maapektuhan ba ang landmass ng bansa? Again, wala po tayong nakikitaan. Base dito sa ating current track analysis, wala pong masyadong maapektuhan sa main landmass ng bansa. Maapektuhan lamang ng outer rain band dito si Bagyong Jebi, si Bagyong Julian at hanggang dito sa may bandang isla natin. Kung tatamaan ba ang Batanes Group of Islands? Yes, gaya ng aking paliwanag kahapon sa mga nagtatanong, may maliit na posibilidad na mag-direct landfall yan dito sa bandang Batanes Group of Islands o bandang Basco, Batanes. Dahil may nakikitaan sa simulation ni Japan Meteorological Agency na medyo tatama ito ng Basco, Batanes. So sa mga taga-Basco, medyo ingat dahil maaring o may posibilidad na mag-landfall sa inyo yung sentro ni Julian. Sa ngayon ay hindi pa nakikitaan base dito sa current track, pero at least maghanda tayo just in case mas lumapit pa siya sa inyo.
Pero walang inaasahan na tatama ito o magtataberse sa anumang mainland o kalupaan ng bansa. Wala po. Base na rin sa ating forecast track na ginagamit. Wala tayong nakikitaan dito o maging sa ating combination ng tropical cyclone track combination, walang nakikitaan na mas bababa pa ito o susubsob na which is tatawid dito sa may malaking kalupaan ng Northern Luzon. So at least sinaswerte pa rin talaga tayo. At wala pa rin tayong nakikitaan na aabot ito sa super typhoon category na magkakaroon ng disastrous damages sa mainland ng ating bansa. So at least malinaw po yung ating analysis na malabo pa talaga sa ngayon na ito aabot ng super typhoon category gaya ng mga kumakalat ng mga nakaraang araw pa na nagpatakot sa mga mamamayan natin sa Northern Luzon. So at least mas sundin nyo pa rin yung inuulat ng ating mga official weather agencies gaya na lamang ng Pag-asa o Joint Typhoon Weather Centers o JMA. Ngayon, sa gusto namang sumubaybay sa atin, at least dito, makapagbibigay ako ng at least mas konkretong analysis na hindi tayo pwedeng basta-basta magbibigay lamang ng advanced conclusionary, lalo na sa lagay ng tropical cyclone. Kasi kawawa naman ng ating mga kababayan kapag nabibigyan sila ng maling impormasyon. Ngayon, kung titingnan natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring sa lagay ng development ng bagyong ito ni Julian, makikita po natin ay significant na po siyang aktibong bagyo, maging si 19W o si JB in international name. So far, wala namang bumubuntot o maaaring sumunod sa kanilang dalawa. So far, wala tayong nakikitaan. At pakikita natin sa simulation dito sa ating global spectral model, pinapakita dito mukhang tatawirin ito o tatamaan ang Batanes o Basco Batanes. Yan, sa may bandang Batanes Group of Island. Mukhang magla-landfall siya dyan. Expected landfall ay by September o September 29 o September 30, 2024 po. Inaasahan daw na magla-landfall. Ayon yan sa ating global spectral model. So, at least mag-ready pa rin tayo kung sakaling mangyari yung magiging pagtama dyan sa may bandang Batanes Group of Islands kasi pinapakita dito direkta talaga ang pinakamata o sentro ni Julian sa inyo dyan sa may bandang Batanes Group of Islands. At least malinaw po yan. At dito ay malinaw na nasa typhoon category na nga talaga siya. So yun po. Yan, typhoon category siya. Tatama sa may bandang Batanes. Ganon din sa mean sea level pressure na ipinapakita dito. Yan, base sa animation, i-stop natin. Malinaw po, yung pinakasentro niya, tatamaan ang Batanes Group of Islands by September 29 o September 30, 2024 na nga po yan. So, mukhang hapon o gabi, ito tatama. At least medyo prepare po tayo sa mga kababayan natin. At mukhang wala naman tayo nakikita na susunod sa kanya. At wala rin tayo nakikitaan na enhance sa bagat. Yan, o kung ibabak animate natin. Wala tayong nakikitaan na masyadong may mahahatak na habagat. Mga ilang trough lamang dito. Pero dito sa may bandang kanluran ng bansa, halos wala pong inaasahan na may mahahatak na habagat. Wala So mga cloudless lamang. Pero yung enhance sa bagat, wala masyado. O halos wala tayo nakikitaan na mahahatak sa habagat. So dito sa Metro Manila hanggang sa kumilos ito kahilaga si Julian, by October 1 to October 2 ay ine-expect na magiging katamtaman lamang ang magiging lagay ng panahon sa Metro Manila pababa ng Southern Luzon. Sa ating mga simulated computer models, ganun din ang pinapakita. Halos wala rin pinapakita ng enhance sa bagat. Hanggang October 1 na po yan. So, sinaswerte po tayo dahil inaasahan na magiging katamtaman lamang ang lagay ng panahon natin sa Metro Manila. Hanggang sa humilaga na nga po itong si Julian, patungo nga po dito sa may silangang baybayin nga po ng Taiwan by October 2, 2024 na nasa typhoon category na siya. So, doon naman sa mga kababayan natin nasa Taiwan, at least medyo ready po tayo. Expected kayo ang mas makakaranas ng mas masungit na panahon kesa sa amin sa Luzon area. So, yun lang po ang ating magiging concern sa may mga Pilipino nating nagtatrabaho sa Taiwan. Pero sa Pilipinas, hindi natin masyado gaano magiging serious, concentrate na magiging damage itong si Julian sa nalalabi ng kalupaan ng bansa. At hindi masyado maapektuhan ng habagat dahil ine-expect wala nga po tayong inaasahan na enhance habagat hanggang sa unang 2 araw ng October 2024. According dito,
Kay GFS po ito, kay SMWF, ganun din. Wala rin inaasahang paghatak sa ating habagat o enhance habagat. Kay NAVGEM, ganun din. So, halos highly confident na wala po tayong inaasahang enhance habagat this week na darating. So, at least malinaw yan mga folks ha. Kaya at least patuloy pa rin tayo na magiging katamtaman lalo na dito sa Metro Manila. Doon na lamang sa extreme ng Luzon ang medyo mag-iingat na lamang tayo mga folks. Kamustahin naman natin ang lagay ng ating hydrological section. Lagay ng dam. So far, wala tayong magiging masyadong komento dito. Almost mataas naman ang level ni Angat Dam at 9.43 yung above deviation rule curve. So wala tayong magiging problema. Ganon din kay Magat at Binga Dam. So sobra pong taas ng above level nito ng mga dams natin. So wala tayong masyadong magiging problema. Kung pagbabasa natin yung monthly dam water analysis, medyo moderate naman at almost stationary lamang ang level ng dalawang to, lalo na kay Angat at Magat Dam. Kahapon at 195.2 meters po kay Angat Dam at 186.82 meters naman kay Magat Dam. Ngayong araw ay nasa 195.08 meters kay Angat at 186.46 meters naman kay Magat Dam. So almost stationary, wala tayong magiging problema. At ganoon din sa lahat ng dam sa iba't ibang panig ng bansa. Kay San Roque, grabe yung pagtaas niya. Kailan lamang siya nag-critical? Nitong September 18 hanggang September 19. And then, nag-normalize na po siya noong September 20. Hanggang sa kasalukuyan, tumataas yung level niya hanggang sa umabot ng 273.25. So, grabe po ang pagtaas ng water level nitong si San Roque Dam. Wala nang umulan ng mga nakaraang linggo. Kay Pantabangan Dam naman, ganun din. Pero nanatiling critical yung level ni Pantabangan kahit na ito'y tumaas. Kay Pudam, almost stationary. Kay Kaliraya, almost stationary rin. Kay Ambuklaw, ganun din. At kay Binga Dam. So halos wala tayong magiging problema. Medyo lamang kay San Roque. Grabe yung rapid ng pag-recovery ng water levels niya. So yun lamang po ang analysis natin para sa ating mga dam sa bansa. So far, wala tayong magiging komento. At sa ulat din doon, so far, wala tayong nadidetect na medyo malalakas sa pagyanig. Medyo nagno-noise na naman ang aking seismograph. Well, dahil lumalapit na naman yung detection ng isang low pressure area o tropical cyclone. Normal lang po yan. Pero wala tayong nakikitaan na anumang malalakas na pagyanig. So, diretso agad tayo sa data PDP box mula kaninang 12 AM. Mukhang wala rin na itala sa kanila na magnitude 4.0 pataas mula kaninang madaling araw. So, tingnan natin agad sa historical earthquakes kung aabot na ba ng 900 ang magiging total na lindol for the month of September 2024. So, for the month of September, ilaload natin. Yan. So, mukhang nasa 973 na nga po. Ang bilis na nadagdagan. Mabot ng 973 po ang total earthquakes natin. 922 dito, magnitude 2.0 pataas. 46 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.6. So wala naman tayong nadagdagan na magnitude 5 pataas at patuloy lamang na nadagdagan madalas ang magnitude 4 at magnitude 2 na lakas ng lindol. So mukhang aabot pa ata sa 1,000 ang total earthquakes bago magtapos ang September. Well, tingnan natin until September 30. Kasi ilan na lamang yan, 973, so mukhang papasok pa sa 1,000 mahigit ang magiging total earthquakes for the month of September 2024. Well, by September 30 siguro or October 1, magpo-post na tayo ng assessment ng ating total earthquakes for the month of September. At maaaring mag-post na rin ako ng comparison ng matataas na paglindol mula January hanggang September 2024. At narito naman ating TV Dito Weather Forecast para sa uling araw ng Sabado for September 28, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Sabado, November 28, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pmoworldweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na mostly ay katamtaman naman ang magiging lagay natin sa Metro Manila hanggang sa Luzon at katimugang bahagi ng bansa. Ingat pa rin sa bahagi ng Extreme Northern Luzon at Northern Luzon dahil mas malapit sa inyo si Bagyong Julian. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga integrated data sa aking webpage at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali o magandang hapon po sa ating lahat.